So, NLEX, Magnolia, no, do or die yung playoff, playoff game for the 8th spot. So, pasok na yung Magnolia, sila na yung number 8. Pero, playoff game yun against NLEX. So, eventually, may weakness ang game nito ni Mike Watkins. Meaning, hindi siya ganun hindi consistent yung kanyang mid-range. Hindi consistent yung kanyang mid-range at nadepensahan yung kanyang lob. Yung pasa sa kanya ni Robert Bolick on the lob, nadepensahan ng NLEX yun. At dahil doon, napuwersa yung NLEX na maghanap ng tira outside of Robert Bolick. Kaso yun lang, sa mga nagbabasketball, okay, itong game na to ang nagpapakita. Kita niyo yung NLEX, di ba? Si Bolick, tumitira ng 3 points. Si Kevin Alas tumitira ng 3 points. Pag pumapasok, okay. Paano pag hindi? Okay? Hindi consistently pumapasok. So, bakit naging mas effective si Ricardo Ratliff kesa kay Mike Watkins? It sounds it's plain and simple. Ricardo Ratliff got an outside shot. Yung buzzer beater niya, it's a jump shot. Mid-range jump shot. Meron siyang 3-point shot. So, hindi niya kailangang makapagbanggaan sa loob at saka parang wala sa wisyo itong si Watkins, no? Parang napagod ata dun sa kanilang last game against kung sino man yung kalaban nila na umiscore siya ng 41 points. Hindi niya na ipagpatuloy, no? Kasi natanggal yung lob. Although rebound siya, double figure siya sa rebounds, pero yung scoring niya, yun ang na-miss ng NLEX. The only thing na tumutulong kay Bolick is kapag nandun si Alas. Kung paano umaatake si Kevin Alas, ganun din dapat umaatake si Mike Watkins kasi free throws na ipapasok naman niya yung free throw niya. At saka, pag hindi ito natatawagan ng foul o hindi pumabor sa kanya yung referee, hindi na ito bumaba sa depensa. So, yun. Mentally absent itong si Mike Watkins, no? Yun yung problema niya pag masyado siyang pinipisikal. Pag nawala yung love, wala na. Hindi. Yung NLEX, nagmintis yung kahit si Robbie Herndon, hindi na makapasok ng tira. Kahit itong si Torres at saka itong si Policarpio na pumapasok yung tira ng mga nakaraan, hindi na pumapasok ngayon. So sa mga batang naglalaro ng basketball, ang 3 points, anong gagawin mo pag hindi pumapasok? Huwag nyo sabihin na si Steph Curry may ganyan laro na hindi pumapasok yung 3 points niya. So anong gagawin nyo? Kasi ang tinitingnan nyo lang pag pumapasok. Paano pag hindi pumapasok? Ang daming dimensions ng basketball na hindi lang 3-point shot yung tinitingnan nyo. Kasi hindi ka pipituhan ng referee pag jump shot ka ng jump shot. Lalo na pag malayo sa ring. Pwera na lang kung landing spot yun. Kung landing spot yun at naka-challenge ka, yun pwede pa. Pero pagka hindi pipito ang referee pabor sa'yo. Yun lang yun. The reason why big man, yung mga kasing tangkad ni Mike Watkins, should have a turnaround jump shot. Reliable. Okay? Kaya ako ginamit yung word na reliable, meaning consistent. Pwede niyang puntahan. Hindi natin nakita nitong game na to. So, yun lang po.